Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Bubat St. Anthony Cooperative, GSAC Hotel, GSAC General Hospital Incorporated, Peter Paul Philippine Corporation, Soreco 2, Computer Communication and Development Institute, Villa Soto Resort, Christina's Hotel and Resort, Angels Resort, Starboard Inn, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, City Councilor Renalyn May Duca, City Councilor Maria Teresa Mate Perdigon, City Councilor Peter Joseph PJ Rabanilla, City Councilor Danny Dilaja, Matnog Sorsogon Mayor Catlea So, Derm Pure Aesthetic and Wellness, Rohel Polieres Botox, Botox Builders and Design, Mais Cafe, Mais Hotel and Resort, Soreco 2 Board Director Victorino Bitong Daria, Ian Rinoballes, Barangay Captain Samiria Luyo of Cabidan, Sorsogon City, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Ms. R.Z. Glipo, former board member, 2nd District, Province of Sorsogon, Huban, Sorsogon Municipal Mayor Gloria L. Alindugan, Dr. Victea Pineda of Westix Institute Technology, APR Massage and Therapy, Arise Party List, BLD Hometel, Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa, Honorable Mark Eric C. Juneda, City Vice Mayor, Bagong Henerasyon Party List, ang party list kan pamilyang Pilipino asin kan mga solo parents, Honorable Ryan Juneda, 1st District Board Member, Province of Sorsogon. Magandang umaga Pilipinas, Kumaha, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng nakatutok sa ating programa. Dito lang po sa nag-iisang telebisyon sa probinsya ng Sorsogon, ang Bicol TV Sorsogon. Welcome po sa programang Issue Ora Mismo, special program po ini. Dahil sa igwa po kitang makakapanayam na live interview via phone. Kaya inadjust po niya ito ang sa tuyang programa just to give way sa saro po na importante na tawad ng makakaulita po siya ngunya na aldaw na ini. Kaya antabay lang po kita, ano? And ang sa inyong likod si Rosario Amistoso, mahiling niyo sa programang regular na program kan Bicol TV Sorsogon, Issue Ora Mismo, 8 to 9 every day. Medyo adjust lang po tayo ngunya na Biyernes para po pagbigyan. Sabi ko nga, ang satuya may bisita sa ngunyan via phone para sa mga patuloy na kaganapan. Bago po yan, bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, Duterte, okay ako, do not worry. First Lady nasa Pilipinas, di hawak ng US authorities. BP Sara dumating na sa Amsterdam. At Bato magpapasaklolo sa Senado. Bato-bato pick na ito, ha. At sa ulo ng mga balita, sa detalye ng mga balitang nasyonal, Duterte, okay ako, do not worry. Wow, talaga lang, ha. Ito ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang video bago lumapag ang kanyang eroplanong sinasakyan sa Rotterdam The Hague Airport. Sa video message ng dating Pangulo na pinost sa kanyang Facebook account, sinabi niya na inaasahan na niya ang mahabang legal proceeding matapos ang kanyang pagka-aresto. Naninindigan din si Duterte, siya ang mananagot sa mga nangyari noong nakaraang dahil siya ang nakafront sa the law enforcement maging sa military at nangakong poprotektahan sila. Bagamat mahaba pa niya ang prosesong legal na kanyang kakaharapin, ay patuloy naman siya maglilingkod sa bansa at kung ito ang kanyang tadhana ay mangyayari. Samantala, nakapasok na ang dating Pangulo sa Hague Penitentiary Institution o sa Scheveningen Prison kung saan dito siya mananatili habang hinihintay ang pagdinig ng kanyang kasong crime against humanity sa International Criminal Court.
Ang kaso ay may kaugnayan sa war on drugs noong panahon ng kanyang administrasyon. Sa iba pang balitang pambansa, First Lady nasa Pilipinas, di hawak ng US authority. Sa detalye, itinanggi ng Malacanang na pinigil sa Estados Unidos ng mga otoridad si First Lady Liza Araneta Marcos. Sa isang mensahe na ipinadala ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro sa mga mamamahayag, sinabi nito na walang katotohanan na pinigil ng mga otoridad sa Amerika ang unang ginang. Dagdag pa niya, ang unang ginang ay dumating dito sa bansa noong Lunes ng alas 5 ng umaga at bandang alas 5:58 ng umaga ay papauwi na ito. Si First Lady Marcos ay sinasabing nasa Miami, Florida at Los Angeles, California mula Marso 5 hanggang 8. Marso 11 nang mag-post ang unang ginang sa kanyang Facebook ng larawan na ibinibigay ang donasyon sa Girl Scouts of the Philippines sa kanyang tanggapan sa Manila. Ang pahayag ng Malacanang ay bunsod sa mga kumakalat na ulat sa social media na pinigil ito ng mga otoridad sa Amerika dahil sa hindi ito agad nagre-report nito pagre-report sa pagkamatay ng isang kilalang negosyante na kanyang kasama. VP Sara dumating na sa Amsterdam. Kinumpirma kahapon ng Office of the Vice President or OVP na dumating na sa Amsterdam si Vice President Sara Duterte bago tuluyang madala sa Dahag Penitentiary Institution ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte upang humarap sa pagdinig ng International Criminal Court. Ayon sa OVP, alas 9:47 ng gabi ng Miyerkules, Central European Standard Time o pasado alas 2 ng madaling araw ng Huwebes sa oras ng Pilipinas nang lumabag ang eroplano ng Vice Presidente sa Amsterdam. Anang OVP, upon her arrival, VP Duterte was met with assistance from the Dutch Foreign Ministry and the Dutch National Police Corps. Nakatakda rin anilang bisitahin ni VP Sara ang kanyang ama matapos ang gagawing pagkikipagpulong sa mga abogado nito. Matatandaang matapos ang pag-aresto sa kanyang ama at paglilipad dito sa Dahag ay kaagad na ring tumulak patungo sa naturang bansa ang Vice Presidente. Maging ang kanyang kapatid na si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte ay nabatid na napagkalooban na rin ng travel clearance para sa isang personal na biyahe sa Japan at sa Netherlands. Sa pinakahuling balitang pambansa, Bato magpapasaklolo sa Senado. At sa detalye, matapos sabihin kamakalawa na handang magpa-aresto upang makasama sa Dahag at maalagaan si dating Pangulong Rodrigo Duterte, inihayag naman kahapon ni Senator Ronald Bato de la Rosa na magpapasaklolo siya sa Senado sakaling maglabas ng warrant of arrest laban sa kanya ang International Criminal Court or ICC. Ayon kay De La Rosa, hihingin niya ang tulong ng Senado kung gagawin din ng gobyerno ang ginawa sa dating Pangulo na isinuko sa ICC. Si De La Rosa ay kapwa-akusado ni Duterte sa kasong crime against humanity dahil sa madugong war on drugs noong nakaraang administrasyon. Sinabi ni De La Rosa na may commitment sa kanya si Senate President Francis Chis Escudero na bibigyan siya ng proteksyon hanggat ito ay pinapayagan ng batas. Pero kung hindi na niya kayang bigyan ng proteksyon ng Senado, ay mapayapa na lamang niyang isusuko ang kanyang sarili para hindi magkagulo. Nadismaya rin si De La Rosa sa kawalan ng paninindigan ng Administrasyong Marcos sa kaso ng dating Pangulo na para sa kanya ay isinubo pa sa ICC. Pero iba niya ang nangyari dahil nang hiram pa ng private jet para maihatid si Duterte sa Dahag. Ngayon aniya ay gagawin niya ang lahat ng remedyo dahil posibleng siya na ang susunod na target ng ICC.
Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahalagang Filipino Star ngayon. Magbabalik po ang inyong likod makalis ang ilang paalala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Magsasaka party list ang iyong kasama. Magtanim ay di biro, pero di ka nag-iisa. Magtanim, magsaka, buhay aangat na. Sa Magsasaka party list 154, panalo ka. Magsasaka party list. 154, Magsasaka party list. 154, Magsasaka party list. 154. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kaligasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Yes, this is our office, Westex Institute of Technology, Incorporated. We are TESDA fully accredited, and this is our office, our registration, our processing center, processing office, where we cater to the applicants, and initially we do some screening for their qualifications for the training. And then here we have our nail care assessment venue. We are recently, and we are happy to say to everyone that we are now fully accredited as an assessment center for nails, nail care, and C2 in the whole of Sorsogon and even Masbate and Legazpi. And we also have our aesthetic clinic to cater to the aesthetic services. And then here we have our holding area for our applicants while waiting for their turn for their assessment. So they stay here until they are called for the assessment. And then here we go upstairs on the second floor. This is our laboratory, workshop area, and lecture area for skincare. Skincare covers facial procedure, hair waxing, and body scrub. This is the first, only in the Philippines. We are the pioneer in offering this NC2 course, and now we are very proud to announce that we are fully accredited as training center for beauty, skincare, NC2. So we are the first in the country and proudly to be in Sorsogon City. We are located in just outside the Executive Village in Maharlika Highway, Barangay Tugos, Sorsogon City. So we have here the facility. We can say that it is accepted as TESDA according to the TESDA standards of regulation. And it is really a blessing
for us to be accredited here in Sorsogon so that we could open more opportunities for aspiring candidates to have aesthetics and beauty skincare as their new career venture. So, just as long as you are high school graduate, no age limit, open to all males and females, regardless of your status, basta po you have the passion for beauty, this course is for you. And we are happy that now TESDA has accredited us to be a training center for skincare, only in Sorsogon and first in the Philippines. Thank you. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Po mga tugang, sa satuyang programang Issue Ora mismo, salamat po sa mga sponsors. Kung wala ang sponsors, hindi po kami makakalabas ng gabi ni Clark. Kaya ipagpatuloy nyo lang po ang sponsor. Habang si Harold hindi rin makakapunta ng kasiguran kung wala kaming sponsor. Okay, kahapon mga tugang dapat ko na nasa Gubat, Sorsogon kita para sa mga entrevista taduman sa mga may mga business duman. Kaya lang inabot po kita ng Banggi sa Legazpi dahil sa nagkawang gawa kita. Kaya this time mga tugang, kahapon si Mr. Buddy Duca ang naghampang duman sa mga may gustong ipaabot sa namamayukan Gubat, Sorsogon. Dahil iba po kundi siyempre ang namamayukan ang mayor mismo. Dahil iba kundi si Mayor Ronnie Lim. Mga kahagadan po, mga naghagad ng kasimbagan sa indang mga kakaputan. Kaya minauta po na itawin sa indo ng live kung ano naman po ang nangyari duman para po sa live report ni Mr. Buddy Duca. Buddy, sok pa! Good morning, tabi sa imong SMN sa kabus na tagapagantabay ng programang Issue Ora mismo. Siring man tabi. Siring man, good morning. Nagagad panawagan ang mga resorts owner sa Rizal Beach, Gubat, Sorsogon, kasuhapon tabi SM, manungod sa pag-renew kan sa indang mayor's permit. Base may pasok mo rin dito na na mga footage ni Papa Buddy sa account niya. Okay? Ang nasabing organisasyon, yung Ubkari Incorporated, na narehistro sa Securities and Exchange Commission kalakalihis pang 2019 kasing tulos-tulos man ini nakakuha ki mayor's permit kan taon 2019 alagad kan 2024 kan sinda ma-renew ang pinakalastabi ni SM na renewal kan sinda na mayor's permit kan nakalihis pang 2023. So 2 years ago. So, kan 2024, May 2024, testing pa ko tanin ng TBSM na mag-renew kan sa indang mayor's permit alagad na bigo sindang makakuha kaini pagkabot duman sa opisina kan Municipal Planning and Development Council as in kan Municipal Assessor's Office o MAU. Sa rason na pigahaga dahil na sinda TBSM for sure line agreement alis sa DNR na kung isipon mo tabi SM renewal na ini and yan nga na yung dakulang question na pigapot ka na Ubkari Group dyan sa Gubat, Sorsogon kung nata may panibagong requirements na samantalang sinda renewal na sana. Tama. Kung maaligirumduman sa tabi SM ka nakalihis na simana, pero arot man kayo nangyari dyan sa Agu Resort, Forest Resort, dyan sa munisipyo kang Gubat, dyan sa may barangay Ariman, Gubat, Sorsogon. Ang barangay Rizal Tabi SM sa unan lang tabi ni San Barangay Ariman, Gubat, Sorsogon. And binauta talaga na makuha ang site kan mga nasabing organisasyon. Ta medyo alarming tabi ni SM ta ini may epekto siguro ini sa turismo kan nasabing munisipyo and sa income kan nasabing munisipyo. Ta isipon mo tabi bilog na kahalabahan ka na Barangay Rizal Purinan Resort dahil po sinda nakarenew kan sa inda nga mayor's permit sa mga oras na ini o
taon pa kan 2024. Mga resort owner ini? Roger to the BSM, and medyo talagang nahahandal sinda lalo na dapat ni na ultimatum ang lokal na gobyerno kang Gubat na sa March 31 ang ultimong aldaw para sinda makarenew kan sa indang mayor's permit pag na ipasara sinda tulos-tulos sa April 1 kan BPLO Gubat Sorsogon na ayubagaan na business permit licensing office ang iyon manunguna na magsagibok ang closure order bako man ang mayor's office. Oo. So medyo ang kandalan ng data BSM yaon istorya ta kaswapon. So presidente kay ni na nagsayuman na magpabanggit ka sa iyang pangalan yaon naman pagkasub sa video ngayon. Ang sinabi niya, napiga po sa BSM kung ano ang nangyari kan Mayo 2024 kan kamo nagtao kan sa indong renewal, big sabihan sindadaan na dumalasan na muna i-review pa daan sa indang mga dokumento, alagad kan sinda nagbalik after a week, big sabihan sinda na dahil sinda makakuha the mayor's permit sa dahilan na kinakaipuan nindang makakuha the foreshore line agreement hali sa DNR. Oo. So sa pag-center dito naman ta BSM medyo magabat ang pagkuha kang masabing dokumento sa DNR amin na naman sinda ta BSM na pakunin na sa diri ang portion kan dagat portion line kan dagat kalabaan diyan sa Barangay Rizal alagad amin na sinda na winning man sinda na magbayad kung ano man na itakla kan munisipyo para sa mga nakalihis na administrasyon na sinda obliga magano kan mayor's permit talaga sinda nagtalima dikdik na sinda nangangapudan sa mga oras na ini na sana man lang ikonsidera kan lokal na gobyerno sa panginat ni Mayor Ronel Yu Lim ang nasabing mga kakulangan kan sa indang mga dokumento. Oo. More or less tabi ba din na sa pira ini na mga may mga pagsadiri dyan na daipin na rin nyo? More or less sabi SM, eksakto na sa 25 person po ini. Ay, kasi nag-form sinda into one organization para nga ni lain sinda masyado maging masamok. Kasi ang dating ninda dito sa SM, cottage. Oo. So, kigapot ko nga ni duman sinda SM kung nag-renew sinda sa 2023, pero ang inabot ka sa indang mayor's permit, tinawag ka presidente kayo ni, na uminabot sa 16,000 pesos ang per annum ninda na biniyadan na mayor's permit dyan sa munisipyo kang Gubat. Mm-hmm. So medyo alam nga ni Tag SM may nakaulay nga nito duman na iuman sa nasupigasahan ninda na income sa rural daw, and ang paliwanag pa niya na nasabi nga pagtagsadiri kan cottage yan sa Gubat, iyon seasonal sana ang income kapag kumambaga permi-perminta may taong na naglalaog dyan, lalo kung mauran, maliyaon nga ang binta, and karot pa nga kayo ni, medyo nangaanday nga kami, tapos nini isaraduhan ng totalmente kan lokal na gobyerno kan na Gubat, sa'yo na sila makuha kan sa indang income, lalo na ito na may mga enterprise pa na mga kaatihan sa mga eskwelahan. Oo. Bali, iyan talaga na pagsasabi na ano ba ito? For sure? Yes, sabi SM, itong batok baga dyan sa may so nakulaong baga duman na building na 3 stories. Oo. Halapaong pala ni Tabi SM na puro cottage na iba-iba na tao ang tagsadiri, and yet na sinda nag-form into one group na para ni matawang sinda sa mayor's permit kung individual niya sinda na magkuha sa mayor's permit bagan nakulaong niya na kantidad ang samuyang gakasoson ang sarong tawang niya di pero man lang niya na cottage tulo duwa. Oo, ito na na mga may impapabakal ng mga souvenir items. Roger to that, SM, sinaro na lang ito into one group, kaya naging incorporated. Na-register siya kang 2019 sa Securities and Exchange Commission para sinda makakuha ki mayor's permit kang primero kang pag-apply nila kang 2019. Oh, ang hapot ko duman. Nasa nasa requirements talaga nakaipuan iko sinda kaytong permit hali sa DNR. Negative sabi SM, may panibagong checklist lang na 2024 sabi ni Madam na
presidente kaloob gari na medyo yung anihan na didipisilan sinda. May panibagong requirements na tiktak ka ang lokal na gobyerno kang gubat, so medyo magabat ito sa inda. Topic example ko nga ni so sa Aguho na aram nga inapot ko si madam, sabi ko aram mo kung piratabihan pigbabayadan kan Aguho sa DNR per month. Oo. Sabi ko nasa 57,000 per month. Ang per annum kay Totabi madam is nasa 685,000 per year. So masyadong magubat ito tabi sabi SM sa rin asosasyon na mag-bill 57,000 per month. Oo, grabe na so, yan. Nagkago nga ni komparasyon diyan sa may dikti sa Sorsogon City, particular diyan sa Bacon District, na dahil man nakikiaram ang city government manungod diyan sa panibagong requirements na pigpapautob diyan sa munisipyo kang Gubat kaparehas kan Pursuer Line Agreement na hali sa opisina kan DNR. Oo. So, nakuantan naman tabi SM kay hayag kayo ni ang administrator ka na munisipyo kang Gubat ka nakalihis na si Mana nagset tabi kita naman tabi SM kay sarong interview na para kay Mayor alaga busy si Mayor kan mga oras na ito kan Bernes and sa tuyang nakaistorya ng administrador na si Attorney Ligaspi and sa iyang confirm na talagang dahing mga mayor's permit ang nasabing kahalabaan na resort dyan sa Barangay Rizal, Gubat, Sorsogon. So, and confirm man katabi ni Admin na Admin Ligaspi na hanggang March 31 ang hatag na talahan na deadline kan lokal na gobyerno kang Gubat para maasikaso ang gabos na dokumento, gabos na negosyo sa munisipyo kang Gubat na makarenew kasi lang mayor's permit. Oo, talagang grabe ini na dyan, grabe ini na sabi nga ni kay puan kay dakula na kantidad. Roger to that the SM and medyo may nag-i-react pa nga dito kaswapon sa kikanin ninda ano ba ganinda so baka sa April 1 magdiyan ang tinta na sa lokal na gobyerno kang Gubat and pero saan sindang sarahan itong gate baga na entrance kasing butangan kay tarpaulin na dahil na pwede maglawag ang sisi mga tao and hindi na pwede nagamiton sa ano man na negosyo ano sabing lugar. Okay, so ang kabayanan tayo SM sa April 1 sa pagtatapos kan deadline kung talagang ipapauto ang lokal na gobyerno kang Gubat ang final and closure order dyan sa Barangay Rizal, Gubat, Sorsogon. Okay, so antabay lang kita, no? So, Roger to that. Yan muna tabi SM ang nakuha tayong mga impormasyon hali dumang kaswapon sa Rizal Beach, Gubat, Sorsogon para sa issue ora mismo, Badiduka reporting. Ayan, so mga tugang, yan po ang mainit-init na issue sa Gubat, Sorsogon. Aram ko mga man lang ini, mga istol ini na mga paratinda dyan. Kaya nagngangalas kita, nagkaiguan lagod ini ning inobligay ini kang magkuha kang permit hali sa DNR. So, I am not against the LGU Gubat. Pero sana man lang ko ta atid-atidon ta an bagay na ini. Kaya daw ini kuhaon kang income kang mga paratinda na pag kuha kang permit. And ang aram ko, ang mismong pagsadiri mismo kung saan ang may pick upod kay na ang may mga resort diyan iyo ini talaga ang dapat obligahon na magkuha. Bako man itong sarong asosasyon na ang mga pigtinda is mga mga souvenir items. Ayan baga na mga tinarahit-tahit na buskay, kung ano pa man dyan. Iyo ito ang aramta na dapat ninda itinda or ipigtitinda ninda. Nagangalas kita, data takaipuan talaga ini mag-secure sinda ka ito na permit sa DENR. Iyo, ini po ang magabato na bagay na talagang kung obligahon sinda ka ini.
So siguro the best thing kay ni is makidayalogo kamo sa tuyang alkalde. Habuta po mag-isip na ini ba di ko na naman digdi ning kolor politika sa issue na ini. Habuta po pag-isipan na ini nalaugan na naman kang pamumulitika. Tadata ta 2019 nakakuha ini ning permit sa Security and Exchange Commission. Nakakuha ini ning permit. Natawan ini ning SEC registration, what I mean. Then nakapagkuha sinda ning mayor's permit. And after that, ang usapin mo niyan, dahil na sinda pinarenew. That was 2023. Dahil na sinda pinarenew. Garo, ang sitwasyon nga ni Kenny, parehas duman sa agoho. Ang agoho man, ang problema ka ito is halos parehas Kenny. Pero ang agoho, igwasindang permit hali sa DENR. Ini man, dapat igwa ning ning permit hali sa DNR ini man nag-operate ining ubkari na grupo. So ang hapot, why only now? Kung talagang nasa requirements iyan, ang tanong, bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang inilabas? Kung saan nakapag-renew na nakapagkuha na sila ng permit, although dahil lang sila pigpayagan kang 2023 na makarenew. Bagan maisip ka, I smell something, ano ang abot kayo ito? I smell something peshy, sa mga Becky. Garo arog po kayo niyan kamugtakan. Ini po ang pig-apod na garo ano ba talaga ang LGU? Para sa kasaradayan o habo sa mga kasaradayan? Pero man lang ang pikikita ka iyan sa lado kan mga pigtitinda-ninda ng mga souvenir items. Kung obligaron mo ka ito na pagkuha kang permit sa DNR, which is nga ni ang agoho is I think 57,000 per month. Dakulaon ini po na baod sa inda. So tawan ta po huning pagkakataon, Mayor Ronelim, isaalang-alang taman ang sitwasyon ka ni mga paratinda. Dahil man po nakikita ng 50 mil ang bulan. Dahil man po nakikita ng more than that amount para dahil tayo ni kaya nga ni obligaron tayo ni magkuha ka iyan na permit hali sa DNR. Pira-pirahin man lang po ang pagkikita kayo ni sa kada item na naipapabakal ninda. Ang hagad ko po, tawan ta ko ta ini nin asistensiya. Tawan ta ini nin tabang. Because ini po baga mga constituentes niya to. Mga constituentes ta ini dyan sa munisipyo kang Gubat. Haliyon ta po digdi anlado kan isyu politika. Kung ini sa panahon ibang mayor ang dara ka ini, dapat gani po kuta kung ibang mayor ang pigdara ka ini, tawan ta ini ning tsansa na ipahiling ta na tunay kang nagsiserbi sa mga tao. Sa mga politiko dyan, permi bukang bibig nindo,
Ha? Iboto nindo ako, tamaserbi ako sa indo. Pero kung araw kayo ni ang maging sitwasyon, masabi ta daw na wara kita nin nin obligasyon sa mga tao. Masabi ta daw ini na pro people kita. Masabi ta daw na naninindugan kita para sa mga constituentes niya to. Kung araw kayo niya magiging pananaw niya to. Determinuhan nindo hanggang March 31. Kundi, dahil na makarenew. March 31. Gusto man nga niya mag-renew sa tao. Pero kamuan habo. Dahil lang kayo ni sa may pigahagad ka man na permit sa DNR. Permit na nungka kung kayanan ining i-secure. Ha? Dahil po masasabi na kakayanan ining i-secure kang grupong ini. Sabi ko nga ni, pira-pirahe man lang ang pigkikita kay ni sa saro na item na mapapabakal ninda. Tapos obligaron ta kay ni na magkuha ng permit hali sa DNR. Bilang alkalde nga ni Kuta, ikaw ang dapat kainin na kasurog ninda. Bilang alkalde, ikaw ang dapat na manindugan sa mga tao mo. Na please man, DNR, hari man daw nindo pag gipitaan mga taong ini. And to think of that, wala man po ini sa mga requirements. Kan pag-renew. Kan permit. Samantalang itong aguho, igwasinda kaya na DNR, sa usapin naman na day pigtawan kang zoning. Day pigtawan ng clearance kang zoning. Which is inilagod na aguho, renew naman. Gusto sabihin, dahil naman dapat mag-agi sa zoning kasi nga ni, sa new applicant ini pig-apply na zoning. Ining zoning clearance. Once na may zoning clearance ka na, okay na ini. Maka-renew ka na. O puun ka na kang negosyo mo, duro-diretso ang process. But to think of that na ini ni-renew, dahil naman po digdi dapat maglaog ang usapin sa zoning. Because renew na ini. So how much more ini na mga ining asosasyon na ubkari na parehas man lang po ang kaso kay ni na ma-renew naman lang. Kaya lang pig-obliga nindo na dapat igwa inining permit hali sa DNR. Which is, igwa ba ni mandato ang DNR sa Indo? Na bago ka mo matawan ng mayor's permit? Kaupod iyan sa requirements na isasubmit nindo? Kung ini kaupod talaga sa requirements, so be it. Dahil kita may gibo ka iyan. Pero nahagad taman lang ko ta, Mayor Nilim, bilang namamayo, bilang piglalauman, kan sa iyong mga constituentes, ikaw ang dapat dumapa ka ini sa mga tao mo. Ikaw ang dapat na manindigan. Bako itong isipon ta, paano nga ibang mayor ang sinuportaran nindo kang eleksyon? Marauton sa buot, parauton sa pamati. Na yan ang magiging rason niya to. Okay? So, mabalik po kita sa nagkapirang pagramdam para po sa balitang AKB. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro.
Isyu hatod aksyon sa Indo ora mismo. Isyu ora mismo sa Bicol TV. Welcome po sa satuyang Isyu pampubliko programa sa pagpapadagos. pagklaro. Kan satuyang programa digdi po sa Bicol TV Sorsogon ang isyu ora mismo. Pasir kita sa balitang AKB 131 sa Balota. Modernong edipisyo para sa epektibong serbisyo sa mga Bicolano ayon kay Congressman Zaldico. 4 na edipisyo na pinagbugtakan ng pondo ng Ako Bicol Party List Congressman Elizalde ang pinag-inspeksyon para hilingon ang development kang pagpapatrabaho kaini. Ang bagong building kan Civil Service Commission asin Commission on Audit ang parehong pigbugtakan ng pondong 110 million pesos mantang ang pinapatugdok na building para sa Department of Human Settlement ang may tagamang pondo na 120 million pesos. 250 million pesos man ang pondo para sa modernong building para sa National Bureau of Investigation. Ang nasabing building ang makukuha sa bagong regional center sa siyudad ng Legazpi. Sinabi ni Architect Ibay kan DPWH ng ngunya na taon 2025 matatapos ang tulong building para sa CSC, COA asin DHSUD mantang ang edipisyo kan NBI ang makukumpleto subuot ngunya na bulan kan Marso. Para kay Ako Bicol Party List Congressman Elizalde ang pagkakaigwa ng magayon na edipisyo ang maresulta sa epektibong serbisyo sa mga Bicolano siring na sana kan magayon na building para sa NBI asin Commission on Audit. Ang NBI asin DHSUD ang parehong nagpapasalamat kay Ako Bicol Congressman Elizalde sa pagpaprioridad sa saindang kanya-kanyang opisina na pwede nang ipag-orgulyo bakulang degree sa Bicol kundi sa bilog na Pilipinas. Mientras tanto, may mga road networks man sa proyekto ang Ako Bicol sa palibot kan regional centers na makakabawas sa problema sa trapiko. Ang baretang yan, isinurat po kan sa tuyang mahigoson at ginagalan ng si Firefly Winter. Okay? So, yan po ang Ako Bicol, balitang Ako Bicol, nakatabang na, kasurug pa, 131 sa Balota. Ang yung likod, si Rosauro Amistoso. Beno, paragos kita sa tuyang programa habang pigalata po ang sa tuyang live report, live po na interview sa tuyang ginagalangan na Congressman kang Ako Bicol na si Pido Garbin. Happy watching po kay Ron Anthony Diaz. Good morning po, watching and support from Iraya, Barangay Balete, Bacon District, Sorsogon City. More power. Okay? Happy watching po. And happy watching naman kay Ma'am Judith Pontelar Abiles, kan aspirant mayor kan Barcelona, Sorsogon. Ayan po mga tugang, ang sa tuyang salamat po sa padagos na pagsuporta sa tuyang programa sa Bicol TV Sorsogon, ang isyu ora mismo. Okay, padagos kita sa tuyang programa sa tuyang topic sa ngunyan iningani po na problema kang grupo kang Obkari dyan sa Barangay Buenavista Rizal, Gubat, Sorsogon, na kung saan saro na pigtututukan ninda iningani baga mga tugang na issue manungod sa sa daininda na daisinda na tawan kay mayor's permit. So mahapot kita, anong nangyari? Bakit wala? Bakit hindi kami nabigyan ng mayor's permit? So kung arog po kayan ang magiging sistema kan namamayo kan sa tuyang munisipyo, mapapaisip kita na arog kay ni ang
sistema na kung saan ang ama kan munisipyo na dapat iyo ang manindugan para sa araw kaini na pagtabang sa Indo, garo iyo palugod an dain Indo masandalan o iyo ini ang pigsasabitan na dain hindi ni katuwang sa anuman na araw kaini na issue. Nanggangalas lang kita mga tugang 2019 nakakuasinda ning SEC registration sa Security and Exchange Commission. Nagparehistro sinda, natawan sinda ning SEC registration, and after that nakakuasinda ng mayor's permit up to 2022. Syempre makakuha ka pa kasi 2022 iba pa ang mayor that time. Kang 2023 na marin nyo na, dahil na po sinda pinarin nyo dahil nga ni isa issue na pighanapan sinda kang permit hali sa DENR. So, samantalang, rin nyo naman lang kota na sinda. Natata umidabot sa sitwasyon na arog ka ini ang sumada. Arog ka ini ang naging sumada na dahil na sinda pinarin nyo. Natata dahil na sinda pinarin nyo, natata igwa ng ibang requirements na kaibahan. Di ba? Natata biglang-bigla uminiba ang araw kito na kahagadan sa sainda. Kaya syempre mangalas man kita, bakit nagkaganon? Di ba? Bakit nagkaganon? Na naglalaom ko ta sinda na sana makarinyo tulo sinda. Ang problema na hold na ang sendang mga papers. Mantakin mo nga naman minsan sa buhay mapapaisip ka na lang kung saan nagpapakabuhay ka, nagsunod ka sa mga proseso kang paghanap buhay. Nagkuha ka ng requirements, nag-secure ka ng permit. Then, biglang-bigla, day na ini, pig ako, or day ka na pinarinyo. Hindi kita mangalas. Magibo kang illegal, bawal. Ngunyan, pigibo mo na maging legal, garo bawal pa maghihapon. So, maisip kita, saan ako patutungo? Pag ganito ang sitwasyon. Kasi nga magnegosyo ka. Dahil ka nag-secure ng mayor's permit. Yaon na sa mga mga inspector. Hanapan kang mayor's permit, dahil. So, anong gibuhon mo? Di ma-secure ka ng mayor's permit? Mag-secure ka. Ngunya na nag-secure ka, dahil ka man tatawan, may requirements ka na dapat i-secure mo na bago ka matawan ng mayor's permit. Ang hapot nga ni ka ini. Kaya daw ini, kang asosasyon na ini. Ubaad ang kitaon ninda, kulang pa pambayad duman sa sa requirements na gusto nindo ipakuha sa tao. Gusto nindong bagaro pipirito nindo
ang tao na mag-secure ka ini dahil sa iyo ini ang requirements. Ano po, nata ngunyan lang. Ta kung ini, na-implement na ni that time, dahil na kayo ni madasdas na magkuha pa ng permit. Talay hindi kakayahon. Ngunyan na nakakuha na sinda, that was 2019, taon-taon nag-renew, dahil lang naka-renew na kang 2023, taday na pinarenew. Garo baga mga tugang, kung hilingon ta, ang sistemang ini nangangamoy politika. Nangangamoy politika ang usapin na ini. Nata kan time na iba ang mayor, nakasecure ini ng permit. Nakakuha ng mayor's permit. Tapos, ngunya na marinyo, kang marinyo na ini, dahil nalugod nakakuha, ha? Dahil nalugod nakakuha, so, mapapaisip kita, kesyo araw kayo niya, may requirements na dapat i-secure. Kaya, mahalat kita hanggang March 31 kung ano ang magiging desisyon kang pamunuan dyan sa munisipyo kan Gubat. Kung talagang ini, pupustro ninda na kung daing permit, ipapasara ang mga establishmento. Okay, so mga tugang, mabalik ko na kita sa nagkapirang pagirumdom. Habang pigalat halata po ang sa tuyang magiging guest digdi na makakaulita po via phone. Mabalik po ita. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Magsasaka parilis ang iyong kasama. Magtanim ay di biro, pero di ka nag-iisa. Magtanim, magsaka, buhay aangat na. Sa Magsasaka Parilis 154, panalo ka. Magsasaka Parilis 154. Magsasaka Parilis 154. Magsasaka Parilis 154.
Start your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. Looking for a place to stay? Come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn, located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. 5549264.
serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka, pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang Berry Box Store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Mangaok, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Welcome back sa tuyang programang Issue ora mismo. Ang special edition kan sa tuyang programa digdi po sa Bicol TV Sorsogon. And habang pikarata-harata po kung maapod pa o dahil na maapod. Okay, so sa mga kaganapan sa luwas, padagos po naghagad ning ayuda or sabi nga ni po asistensya ini po na sundot tabaga duman na pasyente sa ning pigsundot na pasyente duman sa BRTTH
na dahil iba po ini si Ma'am ano ito si 16 anyos na Alora, ang apelyido ka ito si ano Carlota Alora. Yan, dyan sa taga assistant siya mga tugang ang pamilya kay ni dahilan po sa nag-ano po ni dahil dyan pag kakabikot mo pa no, yan digdiyan digdiyan. Okay, so padagos naghagad ng asistensyaan magurang kay ni igwa na. Hello? Okay. Pagdagos po na naghagad nga ni sabi ko ng asistensyaan magurang kay ni dahil lang sa pambakal kan bulong. Ha? Pambakal kan bulong ta maski na nga ni na operahan ni sa BRTTH yan pa man po giraray an pagpabulong kay ni kan aki ta kulang po an sa indang kakayahan o wara ning kakayahan sa pag ano niya paghanap ning makukuwaan ning pambakal ning bulong. Kaya nga ni padagos po ini nangangapudan. Sana po ano sa mga may maray na kaburutan, may sobrang kwarta na pwede po ikahiras, tabangan ta po ang pamilyang ini. Ang ama kay ni po ni Carlota is igawa man po ning pigmamati pa na iba. Ang pagkaramta po may hika ini kaya dahil manakatrabaho. Kaya sa may mga maray na kaburutan dyan, sa pagi po kan Bicol TV Sorsogon, an sa tuyang istasyon, pwede po kang mag-PM sa Muya kung may gusto po kamong itaon na asistensya sa pamilyang ini. Para po, dagos-dagos na po na makarecover ining aki na si Carlota, asin makatabang sa pamilya niya sa paghanap buhay. Dahil po, igahagad, o dahil man po, dahil po kita kipigbabasol sa nangyaring aksidente kay Carlota. Sabi nga ni po bagano, yaon na iyan, dahil na po kita magbarasulan. Despite, tawan ta po ini nin tabang para makarecover man ini kan sa iyang pagka-diskwedo. In the very first place, mga sabi nga ni po, na aksidente ni sa motor, kumbaga man, self-accident ang nangyari dahil sa na dulas ang motor na piglulunadan kay ni. Kaya dahil po kitang dapat basolon. All we can do, tabangan ta po ang pamilyang ini. Maski po sa pirang barya na gusto nindo itabang sa pagi po kan Bicol TV Sorsogon, pwede po nindo ipadara sa Muya. Rest assure, anuman na amount ang ipadara nindo, makatabang po kita sa pamilyang ini. Sa pamilya ni Carlota Erenyo. Diyan sa Panganiban, Gubat, Sorsogon. Sa sa lado po kan Bicol TV Sorsogon, pigigibota po ini sa paagi kan serbisyo publiko. Okay? Mga tugang, nakapost na po ang mga calendar of activities kan Tahong Festival 2025. Tahong Festival dyan sa Pamurayan, Sorsogon City sa West District. Mapon po ini na May 3. Base sa kalendar ninda, May 3 to 5, mural painting, Tahong Festival. Sa May 6 to 8, igwaman po ng canvas painting.
May 13 to 17, Boracay Resto Dampa Visitation Beach Volleyball sa Boracay Beach. Gawa mo palang Boracay ha. May Boracay, maano ka pa naman sa Boracay. Magdyan ka na lang sa Boracay. Tanday Harold ha, Boracay. Pwede kang magdyan. Sa May 18, igwa po ng Tahong Festival, Agri-Trade and Food Expo poon po ini na May 18. Tapos, opening parade, motorcade, second commemoration of Tahong Festival in Barangay Pamurayan. It's a date, May 18. Then, pag May 19, iyo po ang Tahong Festival, Agri-Trade and Food Expo, Bingo, Bonanza. Siring man po, May 20, Tahong Festival, Agri-Trade Fair and Expo, tapos Bingo Bonanza and Santa Cruzan. Tama na nahulaw gunin sa Flores de Mayo, kaya may Santa Cruzan. Sa May 21, iyon ang paborito ni Harold as ni Clark. Tahong Festival, Agri-Trade and Food Expo, tapos Ginuman Fest. Ginuman Fest, tamaunon, may pulutan kamong tahong. Okay. Then, sa May 23, Youth Rise, a 2-day celebration. Kan mga youth. 23 and 24. Youth, 2-day youth day celebration. Pag 25, iyo po ang Bangkaton Competition and Ginuman Fest. Sa May 25 po yan. Then pag May 26, iyo po ang pagkaabangan ang Tahong Festival. Miss Tahong Festival 2025, May 26. Bawlin tigid oy. Live po yan sa Bicol TV Sorsogon. May 27, iyo ang Coloran Grand Zumba. Kabali po digdi ang all organization and barangay employees. Wow. Then pag May 28, Saranggola Making Competition and Coronation Night. May 28, iyo po ang Saranggola Making Competition and Coronation Night. Iyo po ini para sa parokya ini na Coronation Night ang aramtano. Then pag May 29, iyo po ang Tahong Festival Master Chef Contest. Biggest Tahong Competition, launching of Tahong Festival, Icon, MOA signing, social feast, and festival night. Yan, mayroon pang festival nights at May 29 and Hawaiian party ni. Na festival night, Hawaiian party. Then pag May 30, Pantumina sa Tinampo, Coronation Parade, Disperas. Ang May 30. Pag May 31, Fiesta Mas, Barrio Fiesta, and Alumni Homecoming. Tapos, kapiesta niya na, no? Pag May 1, iyo ang Despedida Party. Pag June 1, may Despedida Party pa na gigibuhon. Saan ka pa? Sabi nga ni saan ka pa? Completos recados po ang aktibidades kan Tahong Festival 2025 this coming May. And we are very thankful na ang Barangay Council kan Pamurayan tinawaan kita nin honor for the second time around na kita po ang makapag-document kan gigibo ng mga aktibidades para sa Tahong Festival 2025.
Kita po ang tinawanin mandato ni Kap Arles Hanaban na iyo ang mag-cover kan tahong festival 2025. Gabos na aktibidades. And para po sa Karaman, dahil po ining involved na bayad. Ha? Baad po, maglaom ka muna ang Bicol TV, tiba-tiba. Dahil lang sa kami ang natawan nin onra kang Pamurayan, Barangay Pamurayan, na iyo an mag-cover kay ni. Dahil po digdi ning involved na bagaw sa bulan, Sinti. Dahil po digdi ning update na Sinti, para po sa coverage niya mo. Dahil po digdi kaya naman na involved na dakula na kwarta para sa biyon nindo. Ang Bicol TV, dakulao naman po ang kinita para sa coverage kan tahong festival season 2. Okay? So, padagos kita, no? Basaon tapin nyo na ipinost kang LARPI. Timely RWSP. Ining LARPI means pilar. Takaswapon, dakulaon po ang nangyaring kasulod dyan sa Pilar, Sorsogon. Basahon ta po ini. Agad na tumugon ang Department of Social Welfare and Development or DSWD Field Office Region 5 sa pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng malawakang sunog na sumiklab sa Barangay Banuyo, Pilar, Sorsogon ngayong kahapon, Marso 13, 2025, bandang alas 12:40 ng tanghali. Tinupok ng apoy ang 260 na kabahayan sa Purok 1, Barangay Banuyo, dahilan upang 353 na pamilya ang mawalan ng tirahan. Dahil karamihan sa mga bahay ay yari sa magagaan na materyales, mabilis na kumalat ang apoy. Sa kasalukuyan, pansamantalang nananatili ang mga apektadong pamilya sa Barangay Banuyo Covered Court at Bonifacio Covered Court habang isinasagawa ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection or BFP upang matukoy ang eksaktong sanhi ng sunog. Ayon sa inisyal na ulat, posibleng nagmula ito sa isang depektibong electrical wiring. Bilang tugon sa pangyayari, personal na bumisita si DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio sa lugar ng insidente at sa evacuation centers upang matiyak ang maayos na distribusyon ng tulong sa mga biktima alinsunod sa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Nagbigay ang DSWD Bicol ng 4,074,240.82 halaga ng agarang ayuda na kinabibilangan ng family food packs, hygiene kits, family kits, kitchen kits, sleeping kits, 6-liter bottled water, 10-meter tarpaulin sacks at malong blankets upang matugunan ang pangunahing pangailangan ng mga apektadong pamilya. Upang maging maayos ang pagbibigay ng tulong, nagsagawa rin ng profiling ang ahensya gamit ang Family Access Card for Emergencies and Disasters or FACE form. Bukod dito, sinimulan na rin ang assistance to individuals ng in crisis situations or AICS programa ang pagsusuri upang mabigyan ng karagdagang tulong pinansyal ang mga pamilyang nawalan ng tahanan. Tiniyak ni Direktor Laurio sa mga residente na patuloy silang susuporta ng DSWD Bicol hindi lamang sa agarang pangailangan kundi
pati na rin sa kanilang pansamantalang paninirahan at pagbangon mula sa trahedya. Bukod sa DSWD Bicol, agad ding nagpaabot ng tulong si Pilar Mayor Caroline C. Reyes sa mga apektadong pamilya. Patuloy na makikipagtulungan ang DSWD sa pamahalaang lokal ng Pilar at iba pang ahensya upang matiyak ang mabilis at epektibong paghahatid ng tulong sa mga nasalanta ng sunog. Maraming salamat DSWD sa inyong mabilis na aksyon para sa ating mga kababayan. Source DSWD Region 5. Yan po ang naging agarang aksyon ng DSWD Region 5 headed by Sir Norman Laurio. Taga Bicol po ini, taga Masbate. Itong si Sir Norman Laurio. Salamat sir sa iyong agarang pagbigay ng ayuda. Ito ang tinatawag na na aksyon agad. Walang keme-keme. Sabi nga wala itong tinatawag na kailangan pa magpapugi. Sa ngalan ng buong pamilya ng mga nasunugan sa Barangay Banuyo, Pilar, Sorsogon, maraming salamat Sir Laurio. At sana dumami pa ang lahi nyo from Masbate. Okay? So, yan po mga kaibigan ang naging mga kaganapan ngayong araw na ito para sa ating programang Isyu Ora mismo. Magandang umaga po at magandang tanghali na pala. Siguro busy si Kong kaya hindi pa natin siya nakausap. Pero rest assured po, bibigyan natin siya anytime ng oras para sa kanyang mga plano at anuman na mga proyekto na kanyang gagawin. Oras na siya ay manalo or ang AKB makakuha ng pwesto sa Kongreso. Sa ngalan ng buong staff ng Bicol TV Sorsogon, sa technical staff, si Harold, si Papa Joey at si Papa Clark, magandang umaga po at magandang tanghali sa inyong lahat. Isyu Ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pagklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo Ora mismo. Isyu Ora mismo sa Bicol TV.